Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 51, The Joy of Side Trips. Sabi ng isang song, huwag muna tayong umuwi. Naranasan niyo ba yun? Yung dahil masaya ka sa isang bagay at sa isang sitwasyon, parang naghihingi ka pa ng extension? Sana more pa. Yung huling travel ko was in vegan. And na-feel ko rin yung feeling na to back then. Okay naman yung trip. I mean, masaya na yung trip. Pero sana may konti pa. Sana may dumagdag pa. Kahit limited time, minsan masasabi mo na kahit pagod ka na, gusto mo pa. Yung kahit na alam mo na may mga kailangan kang gawin dahil masaya siya, parang gusto mo nalang sabihin na pwedeng isa pa. Alam mo yun? So, I already shared my story about vegan and my previous podcast episode. So, if hindi mo pa yun napapakinggan, sana pakinggan mo siya. And if gusto mo ring panoorin yung vlog ko sa vegan and sa LU, check out my YouTube channel. Like, share, and subscribe mo na rin. I can remember dun sa last episode ko, naalala ko yung first episode ng podcast ko, which is Not Too Late for Firsts. Dito naman, sa episode na to, ang naaalala ko is my second episode, yung Planned and Unplanned Moments. Kasi ako, mahilig ako sa mga unplanned moments. Kasi nung bata nga ako siguro, marami akong mga pagkakataon na nag-expect ako, tapos hindi siya nangyari. Kaya mas gusto ko yung spontaneous, random, ganon. Ako, I still love these things, yung unplanned. Kasi parang ang carefree, parang feeling ko sobrang free, ganon. So, ayun. So, kwento ko lang na after naming nag-vegan, so dahil mahaba yung road trip, so in the middle, naisip na parang bakit hindi kami mag-side trip sa LU since dadaanan siya. And wala kaming planong mag-swimming. Actually, wala kaming plano talaga mag-swimming. Kasi naka-shoes kami. So, wala kaming planong, ako pala, naka-shoes ako. So, ang gusto lang namin gawin ay kumain. So, walang plano, hindi nag-search. So, right there and then, sa moment na yun, doon ako naghanap ng restaurant or kakainan sa LU. Ang gusto lang namin is parang dinner by the beach. Di mo kaya. Nung time na yon, ang nasa isip ko noon is kumain lang kami sa LU. Pero nung tinitignan ko yung pictures, parang nakita ko na it is also memorable just like our vegan trip. So, kwento ko sa inyo. So, story time. So, ayun. So, nag-search ako sa Google ng restaurant or makakainan sa LU na by the beach. So, nakapag-search ako. So, ang lumabas dun sa search bar is yung Kalma. Baby Kalma. So, ang napuntahan ko is Kalma. Or ang nakita namin is yung Kalma. So, pumunta kami doon, sinusundan namin yung Google Maps. And grabe, as in sa dulo talaga siya. Parang ang layo niya. And the fact na ang dami mong dadaanan na kainan, pero yun yung tinuro ng Google sa'yo. So, parang, it is random eh. Hindi mo na-analyze if malayo, if ano yung mga ibang pwedeng puntahan. Pero dahil spontaneous yung idea na dun kami pupunta. So, ginaw namin kahit sa dulo na siya. Tapos alam nyo, pagdating namin dun, akala namin sarado pa siya kasi walang tao. Tapos walang mga nakalabas na, I mean, merong tao pero limited. Yung parang feeling mo, ano to, open ba? Ganun yung thinking namin. Pero nung papalapit na kami ng papalapit, as in dinner by the beach talaga siya. Yung makikita mo na naririnig mo yung alon, tapos may buha-buhangin, may mga puno na parang sumasayaw, yung mga dahon, yung mga branches. Tapos darating ka with your friends, parang, oh, let's make new memories. So, ganun. So, yun yung start niya. So ako, natuwa. Ako hindi ako nagsiswimming na tao, pero gusto kong nafe-feel yung tubig sa paa ko. Gusto kong basa yung paa ko always. Weird fact about me na shinare ko yun, no? Pero oo, kasi dati, pag nagre-review ako, nung masipag pa ako, kasi pag nagre-review ako, guys, lagi ako nakakatulog. Tapos naalala ko, yung high school guard namin nun sa Maxim,
sabi niya sa akin, para daw hindi ako makatulog, parang magbasa ako ng paa. Parang magbabad ako ng paa sa palanggana or may apakan ako na basa. So, yun yung ginagawa ko pagka gusto ko na magising ako. So, yun. Parang ginawa ko yun sa LU. Feeling ko, parang nare-recharge ako pag ginagawa ko yun. So, yun, umupo kami by the beach, nag-take ng pictures, tapos dahil may time pa, bumaba ako dun sa tubigan, tapos pinicturean ako, so may mga memories ako na, yan, mga picture. Na-feel ko that time na hindi ko yun expect na mangyayari sa trip na yun, pero dahil nangyari siya, nandun yung excitement. Kung dun sa vegan trip namin, planned siya, tapos, planned, yung gusto kong pumunta sa vegan, tas masaya siya. Pwede rin yung ganong saya kapag kahit hindi siya planned. So, dahil wala naman kaming plano kung ba't kami mag-LU kundi kumain ng dinner, so nag-order lang kami ng food. And to our surprise, habang naghihintay kami ng pagkain, biglang umulan. And yung ulan, as in palakas siya ng palakas. And we were not that prepared kasi wala kaming dalang payong pagbaba namin ng sasakyan. So, alam mo yung feeling na, maliligo ba kami sa ulan? Parang, is this another first for me? Kasi hindi ba ako naliligo sa ulan ng talagang sadya. Pero syempre, hindi tayo pwedeng magbasa ng ulan ng ganun kasi baka lagnatin tayo kasi mahaba pa yung biyahe namin. Unlike sana kung pwedeng maligo, diba? Tas aalis. Pero yun nga, umulan ng malakas. And yung mga staff ng Kalma, they were very kind kasi they helped us. As in, sinigurado nila na maging komportable kami. Doon lang kami nag-settle down. Tapos nang nag-settle down kami, syempre the usual, sharing of stories, tawanan, ganyan. And then, after the trip, nung titignan ko yung aking gallery with the photos and videos, merong isang video doon that I really like. Habang naririnig mo yung alon, at habang naririnig mo yung malakas na ulan, mas nangingibabaw yung tawanan namin. And that was the time that I realized na I should make a podcast episode about this trip. Kasi there's something in it that is worth to share. There is something meaningful, or there is a lesson that I learned through this experience. And allow me to share it with you. My thoughts, I feel like in life, there are things that are memorable because it lasted for a long time. But I feel like there are also memorable moments in our lives kahit na panandalian lang. And to be honest, while I am writing and recording this podcast episode, I remember short moments in my life that has made my life more meaningful. Ito yung mga moments na, kagaya ng binanggit ko nung una, ayoko pang matapos, gusto ko pang mag-extend, pero hindi na ako pinayagan ng universe. Nalungkot ba ako? Yes, at some point. Pero in the end, naging masaya pa rin ako kasi siguro kahit maiksi lang siya, because of the quality of that moment, hindi mo na rin siya makakalimutan. Other than this thing, I also realized na life has its ways of surprising you, whether good or bad. Just like our LU trip, it's a surprise. My friendship with this group of people is a surprise too. I'm not yet sure if it would last a lifetime or for a long time or if it's just for a short time, but I hope it's for a long time. And at the same time, na-realize ko rin na kasabay nung pag-surprise sa akin ng life with this new adventure, with this new friendship, meron ding mga challenges na nangyayari. Like, biglang uulanin, biglang mababasa ka. Pero na-realize ko na in life, kung dumating sa point na na-surprise ka rin in a bad way, sometimes you have to see that good surprise din. Kasi minsan, yun yung tutulong sa'yo para ma-overcome mo yung challenge. Like for us,
I feel like gumaan yung ulan or hindi namin masyadong ikina-stress yung ulan that time. It's because we were happy with our company, yung kwentuhan, kaya mas nangibabaw yun. And at the same time, I also acknowledge the presence of the kind people sa paligid. I mean, di ba may mga sitwasyon sa buhay natin na meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga mains, meron tayong mga constants na talagang tinutulungan tayo sa mga pinagdadaanan natin. Pero merong mga supporting characters na kahit hindi ganon kalaki yung role nila would play an important part to make that challenge bearable para masolusyonan yung isang problema. Ako kasi isa yun sa mga memorable moments ko sa LU trip namin, yung na-meet ko yung mga tao sa Calma. Nakalimutan ko lang yung pangalan nila pero gwapo yung ano nila doon, yung barista nila. But anyway, I also realized na minsan we are so centered dun sa mga main events ng buhay natin. Hindi natin minsan na-appreciate yung mga short moments na to na nagsusupport sila dun sa isang major event ng buhay natin. Tapos naisip ko lang na sometimes etong mga little moments na to yung nagbibigay lalo ng kahulugan when we are able to experience that major event in our lives. Parang sa mga pelikula, 'di ba minsan when we watch movies, it's not always that climactic scene na na-enjoy natin. Minsan it's that little moment na dun tayo nakapag-reflect or dun tayo naiyak. And I felt like in this trip, vegan is the main thing, pero LU was the side trip. Pero I found more meaning to this trip because of Eliu's contribution. Siguro nandun yung idea na masaya ako kasi tinupad ng mga kaibigan ko ang pangarap kong mag-vegan. Pero mas naging masaya ako kasi na-feel ko na na-enjoy naman namin yung company ng isa't isa. Kasi if not, after vegan, uwi na kami. May ganun, umasa. Hindi, what I mean is, at least parang na-feel ko na nag-enjoy kami sa trip kasi we wanted more time with each other even after vegan. Kasi pwede mong sabihin na tinupad lang yung pangarap mo to go to vegan eh. Pero the fact na merong pang additional trip, it would mean na it's not just about you. It's also about creating new memories with these people. And I think that's one way to strengthen friendships then when you create more memories together. Another thing is, dun ko rin na-appreciate na when you travel, siguro kaya sinasabi nila na one way to test friendships and relationships is to travel. Kasi dun mo talaga makikita kung mag-a-adjust ba yung mga tao. Siguro yun yung isa rin sa mga nagustuhan ko sa trip namin kasi kahit na may mga kanya-kanyang limitations ang isa't isa, merong mga adjustments at naging flexible ang lahat. Kaya naging possible ang isang trip. Parang in life, if hindi ka laging nag-a-adjust, if laging nasa terms mo lang, parang oo nga no, parang ang hirap matupad ng isang bagay. But more than this, I also had a reflection about myself na ganito pala yung pakiramdam na nagsistep out ka sa comfort zone mo when you are trying new things. Kasi traveling is not really my thing. I'm usually a homebody at saka food body. Kasi madalas nga kapag nagtatry ako ng new food, madalas delivery din. Pero now I am stepping out of my comfort zone na nakakayanan ko ng mag-travel, mag-explore ng mga iba-ibang pagkain na hindi ko pa na-try before. So parang mapagpalaya, the feeling is so liberating. Yung magawa mo yung mga bagay na dati pinipigilan mong gawin. And it's so fun. It's fulfilling actually. Na parang na-overcome mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin before. And the last thing that I learned with side trip, there is always that joy when you appreciate
what you have right now. Yung right there and then. If vegan has taught me to appreciate the past and to keep on valuing memorable memories, LU has taught me to just appreciate what's with you or what you have right now. Without thinking of paano bukas, may susunod pa kaya, magkakasakit ka ba kapag nagbasa ka sa ulan? Wala munang ganun na thinking. I-enjoy mo lang kung ano yung ngayon. Like, i-feel mo yung ulan, i-feel mo yung waves, i-feel mo yung pagkain, magtawanan. I feel like there is joy if you just allow yourself to live in the present. Kasi kahit maiksi lang yung moment na yun, pero kung hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano, it would be fun. There is joy in appreciating the now. Ang dami ko bang thoughts about this side trip, pero ayun, yun yung mga na-realize ko because of that side trip in LU. So, I hope meron kayong nakuha kahit konti sa mga stories ko for tonight. If you liked and enjoyed this episode, please do like, follow, and subscribe to Sarah's Bedtime Stories. Again, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah!